Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na to, magpapakanton tayo ng idea. Usapang tanga at usapang bobo lang, pero syempre, pang mayaman ang potential na iyong magiging resulta. Yun nga lang, depende sa kada kokoting, makikiepal, buraot, nervyos sa video na ito. Magsimula tayo sa Alex Jose Pro Dashboard ng Blanco. Alright. So, para magkaroon kayo ng idea na kung saan yung pakanton natin ay pang mga basic stuff lang ito. Kumbaga parang sa getting started pa lang ng mga tao. So, mapapansin ngayon natin yung Pro Dashboard ko. May whatever set na mga pinagsasabi dito na mga measurement or threshold. Okay? Habang dito sa Alex Jose Pro Dashboard ay bukod sa mga such kind of thing na meron dito, meron din tayong very sophisticated at advanced na mga function and features dito na kung saan nakikita natin 6 o 9 na tab yan o na panel, habang meron din tayong dito may tinatawag na Alex Jose Daily Threshold by Scale at meron din tayong Alex Jose Repa Pips na kung saan ay MA20 na meter para malaman mo total gain, total loss, average gain, average loss sa loob ng MA20. So, meron tayong, ito yung historical data sa loob ng MA20. Ito yung may panel na kung saan, as you can see, may kung ano pagsasabing kagaguhan dyan. At meron tayong scale by, threshold by scale. At yung pagko-compute, calculate ng total gain, total loss, average gain, average loss. Habang meron tayong Repa Pips calculator na naka-built-in sa Alex Jose Pro Dashboard. Yan yung average down calculator. At ito naman yung tungkol sa leverage, at meron din tayong tungkol sa kung magte-trade and scalp ka sa stocks, forex, sa may forex o crypto o index na andito na dual calculator tool. At meron din tayong ledger na kung saan kung nananalo ka ng $50 o whatever set na amount, i-enter mo lang dito at kung ano magkano conversion nun sa pesos para malaman mo kung magkano ang iyong pwede maging yaman by day, by week, by month, sa loob ng dollars at sa by peso, at all the way sa 1 to 5 years, pati mga success rate na iyong potential iyayaman. So ngayon, paano nga ba nag-identify ng support and resistance level? At ilang support and resistance level ba ang dapat mong iniisip para yun nga, iyong ikapanalo bilang short term, mid term, long term investor, swing trader, day trader, scalper, position trader, momentum trader. Sa lahat ng mga pinagsasabi ko na yun, 4 na category lang ang dapat mong iisipin. Una, top priority, investing straightforward, peso cost averaging or dollar averaging. Pangalawa ay yung swing trade. Okay, pinakauna mo dapat iniisip kung nakikiepal, buraot ka sa mundo ng stocks, forex, crypto, pinakauna mong iisipin, investing. Okay, yan pinaka-top priority mo dapat. At secondary mong iisipin yung swing trade. Yan, okay. At yung pangatlong iisipin mo yung day trade. At yung pang-apat mong iisipin yung scalping. 99% population ng Pilipinas, lagi lang ideal at recommended na ginagawa mo ay yung number 1. At kung feeling mo smart ka at meron kang tigas ng mukha, tigas ng dibdib at may bayag ka, kay babae lalaki ka, paminsan-minsan gusto mong malugar, dito ka sa swing trade. Ngayon talagang kung sadyang feeling mo talaga na yes, meron kang kokote, meron kang kay, dito ka ngayon sa day trading. Na kung saan mas pabilisan ang kitaan sa day trading kaysa sa swing trade or lalo na sa traditional na investing. Ngayon kung talagang super tindi ng kokote na yan at meron ka talagang tunay na sadyang malaking bayag at tigas ng mukha dibdib, dito ka sa scalping kasi minuto o oras lang pwede ka na makapag-print ng whatever set na amount na perang gusto mo, araw-araw, oras-oras. Depende yan sa kada kokote ng isang tao.
So ngayon, kahit alin dyan sa apat na category na yan, paano ka nga ba nag-identify ng support and resistance level? So usually, ang pinaka-common na iisipin mo, di syempre, hagilapin mo lang yung number one na iisipin mo, hahagilapin mo yung pinaka-highest na tinamaan, lowest na tinamaan, at hagilapin mo yung average. Diba? Pag na-identify mo yung mga ganyang klaseng measurement, saka mo ngayon iisipin dito sa chart. Sa Alexonse numbering and coloring technique at sa kabuang paliwanag ko sa Alexonse online masterclass, may ibang way akong tinuturo kung paano nga ba nag-identify ng support and resistance level. Kaya packing quarter, may advanced na tools dito katulad ng daily threshold by scale, bukod sa whatever set na mga pinagsasabi dito sa mismong main panel na kisweto o support and resistance, automatic magko-compute, calculate, estimate, magbibigay na sa'yo ng heads up. Okay? So ngayon, gagawin natin para mas maganda itsura ng Pro Dashboard, mag-import tayo ng bagong data. At yung bagong data na to ay yung GBP USD. Okay? So pinaka most recent record na 52 weeks high, 1.3032. At yung 52 weeks low, 1.3032, 32 pala. 32.30. Tapos 1.2036, yung 52 weeks high at 52 weeks low. At mag-import tayo ng data since nakakopy na ako ng data. Import, extract, calculate, and then chart. So kung titignan ngayon natin, yung main panel ko, ang dami ng whatever set na kagagawan pinagsasabi, which is auto detection, prediction, projection, aka may forecast na para sa akin. At habang meron na rin dito which is hindi pa ako masyadong tapos dito, sinasabi na sa akin yung daily threshold by scale. At sinasabi na rin sa akin magkano ang total gain, total loss, okay? Sinasabi na agad sa akin dito magkano ang total gain, total loss, ilang beses na nalo, ilang beses na talo, magkano total gain and loss, magkano nagiging appreciation, depreciation, and everything set na yan. Nai-guess yung ibig sabihin. Just imagine kung newbie ka, di nabaliw ka na. Ba't may ganyang klaseng computation, estimation, calculation na yan? Diba? Pero, pinaka main topic natin, paano nag-identify ng support and resistance level. Mapapansin mo sa Alexonse Pro Dashboard ko na to. Very complete mga information details na kinakailangan mong gamitin o yung actual mong dapat na ginagamit pang technical analysis. Akala mo ay technical analysis, everything about chart? No. Yan ang napapalaman sa kaka-self-study. Akala mo, panay chart lang iisipin mo. So ngayon, gagawin ngayon natin, paano ba nag-identify ng support and resistance na kung saan pangtanga, pangbobong version na paliwanag. So, ganito ngayon lang yan, ha? So, ito yung mismong current market price. Naandito yung current market price, yung last candlestick, di ba? Naandyan yung current market price, yung last candlestick. Ba naman to? Ba't ayaw sumulat ng matino? Di ba, mag-aaraw na lang tayo. So, ito yung pinaka-current market price. Simula dyan, all the way back sa kaliwa. Tingnan mo yung sumatotal na threshold or measurement. So, ngayon, mag-think inside and out of the box ka. Gumamit ka kunyari ng tape measurement. By this time, ang gagamitin natin pang tape measurement ay yung Fibonacci. Na kung saan, geto lang kasimple lang naman yung setup ng Fibonacci ko. Na kung saan, yan yung highest, hagilapin ko yung pinaka-lowest. Is either sa may body o sa may wing, pero mas maganda sa body mo ilalagay. Huwag mong ilalagay sa wing. Okay? So ngayon, pag nakita mo yung ganyang klaseng threshold na yan, edi tantuhin mo, anong panahon ito? Anong panahon ito? Yung ito dito, anong panahon dito? August 27. Anong panahon naman dito? April. So, that's more than MA20, isang buwan na kalakaran. Sa pag nag-a-analyze ka, kay investor o day trader scalper ka, sumunod ka sa standard MA20, isang buwan na transaction. Is either way, isang buwan o na makailang panahon, isipin mo, nasa yung highest and lowest. So, yung pinaka-highest and lowest natin, ito yung lowest, ito yung highest, at naandito sa 50% yung average. Ngayon, kung isipin natin, kung itong last candlestick na to, nararapat ba na ikaw ay bumase sa past transaction na ganito?
Teka lang Kung halimbawang ito ang current market price, nararapat bang bumasi ka dito o hindi? Bahala ka mag-isip ng mag-isa mo, na-guess mo. Nararapat bang itong current market price na to, bumasi tayo dito? Bumasi tayo dito? Bumasi tayo dito? O bumasi ka dito? Yeah. Ngayon sa aking online masterclass, tinuturo ko yung paiba-ibang way kung paano nag-a-analyze, a-identify ng support and resistance level. Is either my chart man or wala. Kasi nga, it's everything about numbers. Kagaya ng pinagtuturo ko sa Alex 11 online masterclass, algorithmic number. Na-guess nyo? Parang gano'n. So ngayon, ang 4 level of support and resistance, usually, syempre, 4 na tariyahan. So, kung tinignan ngayon natin dito sa chart na ito yung Fibonacci na ginawan ko ng paraan na parang nagsisilbing metro o tape measurement lang. So, whatever set ng mga porsyento na yan ang magsisilbing support and resistance level mo. So, ngayon, since ang taas na ng current market price na ito, alam mo na agad, yung unang level dito, 75%, equivalent into 25% depreciation, aka unang support. Pangalawang support 50%, pangatlong support yung 25 na %, syempre yung pang-apat na support ito. So mula dito papunta diyan, ito yung 0%. Yung pinaka-highest 100%. Pag ganyan ngayon yan, syempre, initial thoughts and vision mo, magre-reversal. So, yung ika 75% stands for 25% depreciation. Yung ika 50% stands for 50% depreciation. Yung ika 25% stands for 75% depreciation. Yung ika 0% stands for 100% depreciation. Diba? Parang utak tanga lang, Utak bobo, usapang tanga lang. Okay? So, initially, ganun mo siya i-identify. Pero kapag in-identify mo naman ito by candlestick, dito na dapat magaling yung kokote mo. Dapat marunong ka mag-think inside and out of the box ng with or without context. Nagsimula tayo sa mga pointer kung saan tayo babase mula dito sa current versus sa kanyang mga nakaraang transaction. Sabihin na lang natin, wag tayong bumase all the way back dito sa kaliwa, kundi bumase tayo saan? Hagilapin mo yung common. Okay. Common ba to? Hindi. Common ba to? Medyo. Kasi ito, tsaka ito, medyo. Etong linya na ito, 1, 2, 3. Diba? Mas marami doon. Dito tayo. Diba? Yan ang bagong ngayon na measurement ng support and resistance level mo. Diba? So, yung support and resistance level natin kanina, ang lawak ng distance. Pero ngayon, mapapansin ngayon natin, tignan mo itong 25% depreciation na andito na dito. Yung 50% na andito na nakapoint din dito. Yung 25% na andito na nakapoint din dito. Na-guess nyo? Mas common kesa sa originally nating measurement dito. Wala sa hulog yung 25% depreciation. Pero usually, pwede rin naman ganyan. Kung babase ka nga dito. Pero mas maganda, bumase tayo sa mas common pa dyan. Which is ito. Ito yung mas common pa dyan. Yan. Mapapansin ngayon natin, umalay na yung 25% depreciation dito. Ito, tsaka ito. Na-guess nyo. So, yung pinaka-last candlestick, yan ang unang support level. At yung pangalawang support level, etong 50%. Pangatlo, etong 25% equivalent into 75% depreciation. Dito, sa paa na to, tapos yung ulo na ito, tapos itong paa-ulo na ito, tsaka yung mga ulo na ito. Yun ang 75% depreciation. O kaya, isakto mo na lang kung ano pinagsasabi ng Fibonacci na nagsisilbing ating tape measurement. So, ngayon, nalaman mo na yung potential support and resistance level sa ganyang klaseng threshold, mag-isip ka naman ng ibang threshold. Kumbaga parang plan A, plan B. Diba? Plan A, plan B. Okay, yan yung plan A. O, yung plan B. Ito yung pinaka-current market price na andyan, diba? O, lagay natin yung plan B dito.
Imbis na sana isama natin ito, imbis na sana isama pa natin ito, wag na natin isama ito, sis malayo-layo naman yan, o malayo pa yan, wag na natin isasama ito. Simula na lang sa taas niyan, which is resistance level, dun tayo, yun ang 0% na measurement natin, at yung last candlestick, ang pinaka 100% na measurement. So ngayon, ipagkukumpara mo ngayon, yung 100% depreciation kaysa dito sa plan A, plan B. Pagkumpara mo ngayon yung measurement na yan, ipagkumpara mo ngayon yung mga measurement na yan, na-gets nyo? Magkakaiba na yung measurement. Plan A, plan B. Ano lang po itong tablet natin, maano diba? Kung papansinin ngayon natin, ito yung plan A, plan B. Kung papansinin ngayon natin yung mga measurement niyan, yung 100% depreciation, 126 versus dito sa plan B natin, 127.88. 75%, 75% depreciation, 127.60 versus sa 129. 50% depreciation, 129.16 versus 130. 25% depreciation, 130.72 versus 131.26. At syempre, yung 100%, yung current market price versus sa pinaka most recent record, 52 weeks high, 132.30. Yun yung 100%. Diba? So ngayon, alam mo na agad sa ibang thoughts and vision sa plan A, first support, second support, third support, fourth support. Support. Diba? Sa plan B mo naman, ito yung first support, second support, third support, fourth support. Diba? Yan yung ilan sa mga way kung paano nag-identify ng support and resistance level. So ngayon, gawa ulit tayo. Plan C. Okay. Una, dinisregard natin ito at ito na yung plan B natin. Mag-plan C tayo. Ang plan C naman natin, ganun pa rin. Mag-i-start tayo sa 100%. At kung ano yung pinaka-recent na lowest, doon naman tayo. Okay, eto, pinaka-recent na lowest. Yan ang ating plan C. So, kung titingnan ngayon natin, plan A, yung plan A, plan B, plan C. Siyempre, mga support and resistance level, sinabi ko na kung paano may identify, di ba? Sa plan A, 126 yung lowest o 100% nakababagsakan. Sa plan B, 127.88 ang pinaka-lowest o 100% nababagsakan. Sa plan C, 126.83 ang pinaka-lowest o babagsakan. So, ipagkukumpara mo yung 100% depreciation dito versus sa 100% depreciation dito versus sa 100% depreciation dito. 75% 75% depreciation dito versus sa 75% depreciation dito versus sa 75% depreciation dito. 50% na depreciation dito versus sa 50% na depreciation dito. 25% depreciation dito versus sa 25% depreciation ito. At syempre common, hindi na para isipin mo pa yung 100%, pare-parehas lang naman. Diba? So may plan A, plan B, plan C ka na. Ngayon, pagdating sa aking online masterclass, mas tinuturo ko mas in-depth and wide and in-depth na idea. Paano nga ba yung tamang pagko-compute, calculate, estimate ng whatever shit na pinagsasabi natin sa plan A, plan B, plan C. Yeah? Ngayon, ano naman ang iisipin natin matapos ng plan A hanggang C na yan? Eh di, i-sum up mo ngayon yung suma total na iyong master plan. Kunyari, example. Ano ba nagiging trend or momentum ng MA20? Yung kulay orange. Low, higher low, ascending. Lower trend line.
higher high, ascending yung MA20. Tingnan mo na maigi, i-maximize mo na maigi yung chart mo. Tingnan mo na maigi, pagsasala mo na maigi. Okay? Ano nagiging trend? Kung pag pinag-connect natin yan, dito, all the way dito, ano initial thinking mo? Uptrend. High trend line, pak. Uptrend. Imimix mo nga AD pinagsasabi na ganyan versus sa current market price. Ano nga ba potential sa current market price? Usually, ang iisipin mo dyan, mag-reversal. Pero, mag-reversal man yan, na nga, isipin mo na, pagsalsala mo lang, yung plan A, plan B, plan C, bago pa bumukas, huminga ang market sa araw-araw. Makikita ngayon natin dito, tayo ay bumabase sa 1 day na charting system. Bahala sa buhay mo kung saan ka gustong bumase. Pwede kang bumase by 1 day, by 1 week, by 1 month. Katulad ng, kunyari, kung babase ka by 1 month, usapang 2 weeks ang iisipin mo. Kung babase naman tayo sa by day, usapang MA20 naman ang iisipin mo. So may kita ngayon natin, bakit hindi ko nilagay ito na bilang higher trend line? Hindi naman kasi common yan. Ang common, ito. Yun ang common. So may lowest, ito. Ba't hindi ko sinama ito? Hindi naman totally kasi sa common. Is either way, common man or whatever. Ganun pa rin ang sumatotal niyan. So may kita ngayon natin, di ba? Ayan yan ang mga common, highest and lowest threshold, di ba? Pero siyempre mula dito, August 2024 versus dito 2022, masyado malayo ang layo naman ng reference mo, Repa Pips. Doon ka sa medyo malapit na reference. Sige, sabihin na ngayon natin, pinakamas malapit na reference natin, which is by this time, kinukumpute na natin o ina-analyze na natin yung 52 weeks. Ito yung pinaka 100% na inabot ng presyo. Tapos ngayon from the past transaction, yung pinaka lowest, yan yung pinaka parang nagsisilbing mas malawakang measurement ng first, second, third, fourth resistance level and support and resistance. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Yan yung pinaka mas malawak mong pag-a-analyze. So mag-isip ka na naman uli ng bago, di ba? Plan A yan uli. Plan A plus, mag-plan B plus ka naman. 100%. Tapos dito, ito na isipin mo. Ito naman yung plan B plus mo. Ito na naman ngayon yung bago mong support. Samantalang ito yung una mong support dito. Yan yung mga support level kung babagsak. Mapapansin ngayon natin, iba yung record neto versus sa record neto. Di lalo na yung record natin dito yung kung saan tayo nag-umpisa. So ngayon, ito yung plan A plus natin. Ito naman yung plan B plus natin. Di gumawa ka na ng another plan uli na plan which is, babalik na naman tayo kung paano tayo nag-umpisa kaninang pagpaplano. Plan A, B, C. Na-guess nyo? Babalik na ngayon tayo doon. Kasi yun yung mas ideal at reliable na pagbabasihan. O kahit dito na lang, isipin mo etong box na to is the same set of process na pinagsasabi dito sa loob ng usapang mas mahabang measurement, aka 52 weeks. Ano ngayon tawag dyan? Trade range sideways consolidation, usapang 52 weeks. Nasa bantang ilalim niyan, support level. Sa bandang itaas niya, resistance level. Nawasak yung resistance dito. Unang try, nag-peg. Pangalawang try, nag-succeed. Ano next movement? Magta-try yan dito, common tatamaan. Pag nawasak, nag-succeed yan, dito yan. Hanggang dyan lang babagsak. Magkano kaya yun? Yung plan A, plan B, plan C. Yun yung mga potential measurement. Na-guess nyo. Early detection, prediction, projection mo. Ngayon, ito yung plan C, plan B, plan A.
Lahat ng mga measurement na yan, yan ang iisipin mo sa reversal na first, second, third, fourth, resistance, support, and resistance level. Na-guess mo? Kung pabagsak yan, di lahat ng mga measurement na yan, di na magsisilbing support. Kung paakyat yan, ano isipin mo? Kung paakyat naman yan, kung paano yung support level pala yan. Kung bumagsak na yung presyo dito, kunyari dito sa di syempre, ito unang resistance, pangalawang resistance, pangatlong resistance, pang-apat resistance, na-guess nyo? Kaso nga, potential dito, reversal. So ngayon, unang support, pangalawang support, pangatlong support, pang-apat na support. Unang support, pangalawang support, pangatlong support, pang-apat na support. Unang support, pangalawang support, pangatlong support, pang-apat na support. Bahala ka sa buhay mo. Tingnan yung hype yan. Nakiki-epal buraot ka sa video nito. Tanga ka pa ha? Tingnan yan ha? Kaya kung gusto mong matuto pa ng mga kagaguhan na ito, anak ng puta, come enjoy my online packing masterclass para mas matanto mo yung lahat ng kagaguhan ko rito. Kung gusto mo matuto pa ng much wider, much in-depth na idea o concrete knowledge, come enjoy my packing online masterclass. I-message mo ko, i-page call mo ko para malaman ko kung well qualified ka makapasok sa akin one of a kind Alex Once online masterclass. Paano ka matututo na mag-detect, predict, project ng whatever shit ng mga pinagsasabi kong geto, ng mga kung ano potential na tatamaan, ano iisipin natin sa mga darating na panahon bago pa huminga kumilos ang market. Bukod sa idea, sa aking Alex Once online masterclass, merong Alex Once Pro Dashboard na pang computer version. Etong Alex Once Pro Dashboard na ito na pang mobile ay kinreate ko to personally para sa akin. Pero later on, malamang baka mapag-isipan ko rin mabigyan ng copy ang aking mga estudyante sa aking online masterclass. Pero is either way, meron man sila dito o wala. Ang importante, yung malaga, meron kang copy na Alex Once Pro Dashboard na pang computer na halos gito lang din o parehas lang kung tutusin yung function and features. Bukod sa tinuturo ko sa aking online masterclass, paano ka gagawa ng sarili mong dashboard sa Excel. Lahat ng mga dapat na formulation na dapat mong maisip sa Excel, marunong ka man o hindi, may tutorial video at pwede natin mano-mano ituro sa'yo kung paano ka gagawa ng sarili mong dashboard na some kind of similar sa Alex Once Pro Dashboard. So mapapansin ngayon natin, nag-import tayo ng data dito, di ba? Kung mapapansin natin, kung newbie ka, wala ka pang alam ng mga whatever shit, ng mga fundamental o technical analysis, lalo na kung technical analysis, mababaliw ka, ba't may geto klase ako mga ito yung historical data, ito yung panel, tapos may scale meter ako dito, at meron din pips meter and everything. Di ba? Bakit may getong klaseng kagaguhan? Bakit meron pa ako special tools na average down calculator? Bakit kinakailangan ko pa isipin itong what kind of account type ka at kailan mangyayari yung margin and liquidation? Diba? Tapos bakit meron tayong buy and sell calculator dito? Buy long and sell short, buy index man o buy crypto forex. Ba't kaya may ganyan? Ba't kaya meron pang getong klaseng calculator na pang ledger na kaysa kung nakaka $20 ka per day, magkano magiging yaman mo? Kung nakaka $100 ka per day, magkano magiging yaman mo within every fucking year? Na-guess nyo? Parang walang sense yata itong laman ng Alex Once Pro Dashboard, no? Kaya kung ako sa inyo, parang awa sa sarili, mag-value ng time. Kung gusto mong matuto pa ng much wider and deeper na education, which is magsisilbing concrete foundation mo, come enjoy my fucking online masterclass. Pero not so fast, you motherfucker sana. I-message mo muna ako, i-video call mo ko para malaman natin kung well qualified ka na makapasok sa aking online masterclass. Ayoko kasing papasok ka rito kasi naki-epal buraot nervous na dala ka lang ng emosyon. Gusto mong pumasok muna dito kaso ang puta, hindi ka naman marunong mag-value ng time. Payayamanin mo lang ako ng tuition fee mo. Parang awa sa sarili, payamanin nyo ako ng pahirapan, wag sa pangmadali ang solusyon. Kagaya ng nag-abel ka, wala ka naman sapat na time and energy, kokote para mag-aral. Under may balak ka lang puta na. Sarado na nga lang natin to, pa nagkagaguhan to eh.